Binabawasan ko yung mga namulaklak ng pechay dito sa garden beds na ito para magkaroon ng space yung mga iba pang crops na mag-grow. Talagang jam-pack yung aking pagtanim dito sa garden bed na ito, kaya mapapansin nyo maraming mga iba-ibang tanim. Mas nagiging healthy kasi yung mga growth nila at less pa yung pest kapag diverse yung mga crops na tinanim mo at kapag magkakadikit sila at walang naka-expose na lupa. Tapos later on na lang pag nag-mature na sila ay saka ko sila babawasan para magkaroon ng mga space yung mga iba na mag-grow. Ang kagandahan pa dito ay namamaximize natin yung space at nagkakaroon tayo ng multiple crops dito sa isang maliit na garden bed. At kapag closely tight yung mga plants ay napoprotect din nila yung soil dahil hindi kaagad nag-e-evaporate yung tubig. Kaya hindi mo na rin kailangan diligan ito parati. At meron pa ako ditong napatubo na seedlings ng capsicum. Yan ay galing sa kitchen scraps na binaon ko lang dito. Later on ay i-spread out ko itong mga capsicum seedlings sa iba-ibang part ng aking garden. Marami na rin akong mga na-harvest na pechay dito. Ito kasi ay originally tinanim ko from seeds na kinolekta ko rin sa aking garden. At para maging diverse yung crops ay sinabayan ko rin itong taniman ng snow peas, beetroots, broad beans, butter beans, at nilagyan ko rin ng marigold for insect repellent. Pero ngayong nag-mature na sila ay babawasan ko itong mga namulaklak ng pechay kasi na-cover up na yung mga ibang crops. At hindi naman masasayang itong aalisin ko dahil i-mulch ko ulit ito pabalik sa lupa para maibalik yung nutrients sa soil. Itong mga inaalis ko na pechay, yung mga lumalaking variety kapag hinayaan mo sila na mag-mature. Pwede pa rin naman itong kainin pero mas prefer ko kasi yung mga pechay na hindi gaanong oversize. At mag-iiwan pa rin naman ako ng mga flowering pechay dito sa garden beds na ito para may susunod na pagkukuhanan ng seeds. At yung mga iba nitong dried seeds ay hinahayaan kong mahulog sa lupa para sa susunod na season ay kusa silang tutubo at hindi mo na kailangang magtanim ulit. Itong mga namulaklak na pechay dito sa gilid ng fence yung iiwan ko para wala silang mga matatakpan na ibang crops. Itong mga iba pang pechay na naiwan ay bubunutin ko na rin at ibabalik ko din sa lupa para maging pataba ito kapag nag-decompose. At yung mga malalaking pechay na binunot ko ay i-chop and drop ko pabalik dito sa mga lupa na na-empty kung saan ko rin sila binunot para ma-cover up pa rin ito at ma-protect yung soil. Pag naka-expose kasi yung soil ay madali itong mag-dried out. Kailangan nating i-protect yung soil para yung mga microorganisms living under it ay hindi umalis dahil sila yung tumutulong para maging mataba yung lupa at ma-feed yung mga plants. Itong chop and drop method ang tinatawag nila na green manure kasi pag nag-decompose ito ay magiging natural fertilizer ito sa lupa. And in a few weeks ay pwede ko na rin itong taniman ng mga pang-spring na vegetables. Babawasan ko rin ng dahon itong napakalaking mustasa. Itong mga mustasa dito ay mga self-seeded, kusa lang silang tumutubo. Pag end of season na kasi nila ay hinahayaan ko lang sila na mamulaklak at mag-drop yung mga seeds sa ground. At ito na yung aking garden bed after the chop and drop na open up na yung mga snow peas at saka yung butter beans at yung mga dahon ay in-spread out ko doon sa mga na-empty na spaces para walang lupa na naka-expose. Makakatulong rin yon para hindi ito tubuan ng weeds. Huwag kayong matakot na punuin ng iba't ibang tanim ang inyong garden beds. Mas maganda pagtaniman nyo ng diverse crops na merong iba-ibang harvesting period kagaya ng 4 weeks, 6 weeks, 8 weeks harvesting para tuloy-tuloy ang inyong pag-harvest sa inyong mga garden beds.